Ay dalawang araw ng ating paghahanda sa kapistahan ng patron San Jose at nag-aanyaya sa atin na lumali sa ating panalangin. So ang panyayang ipinahayag ni Jesus ay ang kanyang salita ay inalintulad niya sa ulan o sa niebe na umapagat mula sa langit upang ito ay magdulot ng epekto at magbigay ng punla na siyang magiging bunga upang maging pagkain natin. So ipinapamanig lamang na rin yung salita ng Diyos na mayroong epekto. Hindi pwedeng walang epekto. Bahagi din po ito sa mga salita na ipinapahayag sa atin at ginagamit natin sa ating mga panalangin. Kaya napakahalaga po yung ating pagdarasal, yung ginagamit natin mga salita. At tamang-tama po itong ating itinadasal na Ama namin. Ito mismo yung mga salitang itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga pinahayag ganito kayo manalangin, yung mismong paggamit ng mga salitang ibinahagi sa atin. Kaya ito yung dasal ng Ama namin. Yung sinasabi ng iba na paulit-ulit. Huwag daw magdasal ng paulit-ulit. Ang nakasaad mo sa banal na kasulatan, kapag sinabi nila yun, ituloy mo. Ang nakalagay doon ay hindi paulit-ulit lang. Ang nakalagay doon ay paulit-ulit na walang kabuluhan. So, hindi yung masamang paulit-ulit kasi yan mismo yung salitang ibinahagi sa atin ng Diyos na gamitin natin sa ating mga panalangin. Sabi ko nga, kumisan hindi natin nakikita yung kahalagahan. Ang tawag natin kasi dito ay formal and vocal prayer. Kasi binabanggit at ibig sabihin mayroon ng tema sa ulo natin. At tulad din ng Abagay ng Maria, luwalhati, papuri, yan ay memorize. Sabi nga ay hindi ho masama yan. Bahagi ho yan. Pero sa nakakibag din, matutulin tayo ng tinatawag na spontaneous prayer. Pero ito, mga panalangin na itinalaga ng simbahan, sapagkat tulad nga ng ipinahayag, ito mismo ay ang salitang itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na maging bahagi ng ating panalangin. Kaya nawa, ito rin ay magamit. Alam nyo, kumisan hindi nakita ng iba yung kahalagahan ng sinasaulo ng panalangin. Pero napakahalaga po ito, no? Lalong-lalo na ho sa mga panahon na tayo ay emotionally disturbed. Anong ibig sabihin natin emotionally disturbed? Kumisan tayo ay lungkot na lungkot. Gusto natin manalangin. Hindi tayo makapagdasal. Kapag lungkot na lungkot kayo, hindi ka makapagdasal. Wala kang maisip para mo ipagdarasal. So yung ating mga tinatawag natin ang mga formal at vocal prayer, katulad itong mga namin, sa ulo na natin by heart. Kaya nalulungkot man tayo, no? Hindi kaya ay tayo ay galit na galit.
Minsan hindi mahupay ang ating galit eh. Pero kapag tayo nagdasal, mahupay. Pero kapag nagalit ka, mahirap mag-compose ng prayer. No? Kapag nagalit ka, malaki na itutulong itong mga tinatawag nating vocal at formal prayer, katulad ng Ama namin. No? Nakatutulong ito para ma-stabilize yung ating mga emosyon. No? Kaya bahagi, yun yung mismong mga salita na pinaniwalaan natin na ibinigay na Jesus para maging gabay natin at hubugin tayo sa ating pananampalataya. Kaya nga po yung ating mga panalangin, sana po kahit na po yung ating panalangin sa San Jose. No? Kapag kayo bumili ng panalangin sa San Jose, nakikita niyo simulang bahagi yung tinatawag natin imprimatur at saka nickel obstat. No? So, yan po ay tinitingnan na, ito yung mga panalangin na tinatanggap ng simbahan. Ano? Bahagi po yan. Kaya kumisan kapag yung ibang nagsiserok sa mga panalangin, isasama niyo yung imprimatur at saka nickel obstat. No? Para makita natin, yan ay automatically ay sanctioned by the church na maging bahagi ng ating panalangin. No? So, hindi lang o Biblia, no? Ang may imprimatur at saka nickel obstat. No? Pero yan, sana po ang ilulog natin sa harapan ng poong may kapal. Nais ko rin po ibahagi yung alin, yung nagpalabas ang CBCP ng bagong translation ng Hail Mary. No? At isa rito yung tinatawag na instead ng Hail Mary o Aba Ginoong Maria, yun yung lumang translation. Ang binigyan ngayon ay Ave Maria. No? Pero hindi nangulugan ay Aba Ginoong Maria, hindi na natin pwedeng gamitin. Sinasabi lang dito na alin, yung Ave Maria ay bagong translation ng Hail Mary. No? Pero yun ay bahagi yun na kung saan ay dagdag kaalaman lamang. No? Pero yun, yung mga salita ng ating mga panalangin. Brief, short, pero makahulugan. Hinuhubog din tayo. Pangalawa, yung dasal na Ama namin, ito yung tinatawag natin mayroong basic na nilalaman. Ito ay kalimitan alam na alam ito ng mga kapatid natin. No, yung tinatawag natin acts, no? Adoration, pagsamba, contrition, paghingi ng kapatawaran, thanksgiving, pasasalamat, at supplication, paghingi ng ating pangangailangan. Itong apat na ito ay nawa maging bahagi para sana ng ating pananalangin. Hindi lang sana supplication, no? Ang supplication, Panginoon, no? Kailangan ko nito, bigyan mo ko nito. No? So, dapat mayroon din adoration, paghingi ng kapatawaran, pagpapasalamat, at yung ating mga pangangailangan. Yan po'y bahagi yun. At ito ay inilalaman sa ating pagdarasal ng Ama namin. No? May mga panalangin lang din na maaaring adoration lamang. No? May mga panalangin din naman na paghingi lamang ng tawad. No? Pero itong apat na ito, ay makita natin, ay lahat nakalagay doon sa dasal na Ama namin. No? Kaya sana makita natin yung mismong pinakamataas ng antas ng panalangin. Ano yung pinakamataas na antas? Yung
mananamisa. No? Well, nandun na rin ang Ama namin. No? Pero bahagi rin na ito na pinangalagaan natin. No? Itong apat na ito. Pagsamba, paghingi ng kapatawaran, ang pagpasasalamat, at paghingi ng mga pangailangan. Pangatlo, yung tanging kondisyon para tayo mapatawad ay rin ang magpatawad. Hindi tayo patatawarin ng Diyos kung hindi tayo nagpapatawad. Bakit ito? Hindi lang ito bahagi na ibinigay na kondisyon ng Diyos kasi doon natin higit na maintindihan yung kahalagahan ng dakilang awa ng Diyos. Na yung pinapatawad ng pagkakasala ay hindi lang ating kasalanan. Ngunit kaakibat ng paghingi natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan ay tayo handang magpatawad sa iba. No? Bakit tayo magpapatawad sa iba? Hindi lamang prerequisite ng pagpapatawad ng Diyos, ngunit maintindihan natin na rin yung kagandahan at pagpapatawad ng Diyos, ang dakilang pagpapatawad ng Diyos, ay humahantong doon sa mga taong nagkasala sa atin. Bahagi ko yun na ganun ang kadakilaan ng pagpapatawad ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit tayo magpapatawad sa ating mga taong nagkasala sa atin? Kasi naiintindihan natin na ang lahat ng ating pagpapatawad ay nakasalalay sa pagpapatawad ng Diyos. Ba't mong patatawarin yung mga taong nagkasala sa iyo? Kasi naiintindihan mo yung kahulugan ng pagpapatawad at awa ng Diyos. Kasi doon lamang tayo kukuha ng lakas. Yung sabihin natin mahirap patawarin ang taong nagkasala sa atin. Mahirap din naman na patawarin yung tayo na nagkasala sa Diyos. Tao nga na nagkasala sa Diyos. Hindi kayang pamantayan yun Pero bakit natin makikinabangan yung pagpatawad ng Diyos? Kasi naiintindihan natin yung kanyang dakilang awa na humahantong na yung paghingi natin ng kapatawaran ay ang susi nito ay makita natin na ang kapangyarihan ng kanyang pagpapatawad ay humahantong sa pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa Diyos. So sana makita natin yung lalim at kapangyarihan ng pagpapatawad ng Diyos na siyang magbibigay ng lakas para magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. So ito pong tatlong ito, ang bahagi yun na kung saan makita natin na nais natin pagnilay-nilayan ngayon sa panalangin na tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo na kung tawagin natin ay Ama namin.